Doon tayo sa kabila. Ito taong buti po. Sige, lakad tayo, lakad. Pakalat-kalat. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, tip ko na po, in order na po ng nakaupo. Una ko na pong babatiin si Ma'am Natividad, ang ating school principal. Ma'am, maraming salamat po sa pag-host sa amin. Sa totoo, medyo nagulat po ako sa binulong sa akin ni Ma'am. Dahil sabi niya malapit na daw siyang mag-retire. This October daw po, Teacher's Day daw ang retirement day niya. Kaya po ako nagulat kasi ang buong akala ko ay magkasing edad lang po kami. Ma'am, advance congratulations at asahan niyo po na kahit mag-retiro na po kayo, yung mga request po ninyo, bukod po dito na kasama rin naman po kayo sa nag-request ng kalsada na ito at ng drainage na ito, ay pagandahin lang po natin, papagandahin pa po natin ang ating paaralan. Dahil gaya ng kinakwento sa akin kanina ni Kap Manny, na dito rin po nag-aral noon, ay naabutan niya pa daw, ito lang po yung building at 2 palapag pa lang, tama ano Kap? At hindi ko naman po sinasabi na matanda na si Kap Manny, ano? Kasi batang-bata rin po ito. Pero nakita natin paano nag-develop. At alam naman po natin, hindi naman po sikreto na sa Pasig, ang pinakalimitadong resource natin ay wala na pong iba kundi ang lupa. Kasi ang tao dumadami, ang building dumadami, ang pondo lumalaki, pero ang lupa hindi lumalaki. At hindi na po yan lalaki kailanman. Ito na po yan. Kaya kailangan ma-maximize natin kung ano ang meron po tayo. At sigurado naman po natin yan. At Father Adam, Father, maraming salamat po. Pagka ang nakikita ko, talagang masaya po ang umaga namin. At salamat, di po kayo nagsasawa sa imbitasyon namin para sa mga blessing at inauguration. Of course, sa ating presiding officer ng Sangguniang Panlungsod, na sa ilalim po ng kanyang pamumuno, nakita po natin kung paano nag-level up ang ating konseho. Mapapanood niyo po sila. Pag alam ko, minsan siguro hindi hilig ng marami na panoorin yung mga parlamento, mga committee hearing, ganyan. Pero live po nila ginagawa yan. Makikita po natin talaga kung paano nila tinaasan ng antas o ang kalidad ng serbisyo ng ating Sangguniang Panlungsod. Ano, Vice Mayor Dodot Jaworski. At siyempre kasama natin, chairperson ng Committee on Basic Education at member ng Education Commission, na nakita po natin nagsusulong ng maraming reforma na kailangan po natin. Kita naman natin, magaling mga principal natin, magaling mga teachers natin, pero kailangan natin aminin na marami pa tayong kailangan ayusin sa larangan ng edukasyon. Ano? At nauuna po sa mga reforma na yan ay wala na pong iba po ating congressman. Kaya proud tayo sa ating Congressman Roman Romulo. Na alam ko po sa tulong niya, marami ring improvements na ginagawa sa mga paaralan natin, pati yung mga ibang school buildings. Yan naman po ang maganda pag mayor, vice mayor, congressman at konseho ay isang buong team, diba? Hindi nag-aagawan ng credit, kundi nagtutulungan. Yan po ang maganda, mas marami pong nagagawa at mas mabilis pong nagagawa ito. Kaya ang ibig ko lang naman po sabihin, yung court po natin ay upgrade. Si Congressman Roman Romulo po ang bahala dyan. Hindi, magtutulungan po tayo para magawa po yan. Ako naman po ay nagbibiro lang. Importante, nagtutulungan po tayo. Kap Manny, nabati ko ng mga kagawad po natin, barangay officials. Maraming salamat po sa pagdalo po ninyo, ating inauguration, sa ating member din ng konseho. Ang isang lagi nagpapaalala sa akin na kailangan ayusin yung kalsada noon ng San Miguel Elementary School. Wala na pong iba, kundi si Konsehal Engineer Buboy Agustin.
Kasama rin po natin siyempre ang ating sipag na konsyal mula Pinagbuhatan, Konsyal Saibel Gupkilan. At representing ang chairperson natin ng Committee on Education sa ating City Council ay na si Councilor Cory Raimundo. Ito po ang kanyang anak na si Kagawad Boy Raimundo. Nakalimutan ko tuloy kung anong sasabihin ko. May isa lang po pala ako bago po ito, alam naman po natin na ito, no? Actually, dalawa po yung inauguration na magkasabay po. Pinagsabay na namin para hindi na po kayo mapagod, ano? Hanggang dun sa side ng Palatio, yung Market Avenue. Araw-araw nyo naman po siguro nadadaanan, ano? Kaya hindi ko na kailangan ikwento pati kung magkano yan, kung ano, alam nyo naman po lahat ng detalye, nakapaskil naman po. May isa lang po ako, ma'am. Hingi po akong tulong. Pero alam nyo na naman po ito, yung sa communications allowance natin sa ating mga mag-aaral. Nakiusap po kasi yung mga ibang principal natin at yung schools division office na kung pwede maglagay tayo ng cut-off date. Kasi daw nung una, nung last year, nagawa na rin po kasi natin ito. Last year, nagbigay din tayo ng allowance sa mga mag-aaral simula ng school year. Ang nangyari po, unfortunately, alam na alam ni ma'am ito, ang nangyari, marami pong, siguro nabalitaan nila na may ganun sa Pasig, nag-enroll sa ating paaralan, kinuha yung allowance, kinabukasan, hindi na pumasok. Hindi na natin mahanap. Alam naman po natin, sa DepEd schools, bawal nyo tanggihan. Pag may nag-enroll, hindi natin pwede tanggihan, di ba? Kahit sabihin natin, hindi sa ibang lugar nakatira. Taga pwede tanggihan eh. Kaso, kailangan iwasan natin yung ganun. Gusto natin tulungan ang mga mag-aaral natin. Kaya ang adjustment po na ginawa natin this school year, ito po ay advice din sa amin, sa local school board ni Ma'am Cheryl, SDS po natin, na magbigay ng cut-off. Kaya ang napagkasunduan po natin na cut-off, kaya hindi pa siya dinidistribute. Ang cut-off po natin ay August 15. Tama po ba, ma'am? O August 16. August 15, nag-cut off po tayo. So lahat ng pag-enroll hanggang August 15 ay makakasama doon sa bibigyan po natin. At ma'am, yung listahan na lang po natin para mapabilis po. At yan din naman yung pakiusap natin sa mga schools. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan po natin, ano, para mabigay na natin. Hopefully, magsimula tayo this week, tapos hanggang next week, pwede po natin siyang tapusin. Kung kumpleto na yung listahan, yung payroll ng ating mga mag-aaral. Iwasan na, talagang ano yun po natin. Dito wala naman naging problema last year, ano. Pero may isang school po kasi, huwag na natin ba, may isang school, may naiwan na envelope, nahuli po siya. Kaya may ilang daan estudyante na hindi nakatanggap noon, ano, dahil may naiwan lang po na isang envelope. Nakumpleto naman sana yung listahan. Anyway, maraming salamat. Di ko na masyadong hahabaan dahil nakikita ko po yung mga itsure niyo, parang naiinitan na po kayo. Kaya hindi ko na masyadong hahabaan. Okay lang po. Sige, habaan ko pa po yung mensahe ko. Hindi, okay na po. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta sa inyong lokal na pamahalaan. Yung mga nabanggit po kanina, sigurado naman po yan. At masaya rin naman po ako i-announce na yung mga request, hindi lang ng school, pero actually, mas yung mga HOA po natin, yung mga barangay po natin, marami po, nagsisimula na. May kita po ninyo, kahit sa ibang lugar po, kahit sa ibang barangay, 30 barangays po natin, sunod-sunod po, natatapos na natin yung mga request o nauumpisahan yung iba. Kaya sunod-sunod din po yung mga inauguration natin at yung blessing natin, yung mga, lalo na yung mga priority, yung mga drainage, yung mga kalsada. Kaya more or less sigurado po no, na by 2025, yung mga request ng HOA at barangay patungkol sa drainage at kalsada, more than 90% yan by mid next year, tapos po lahat yan, ano. At and po ay siyempre sa suporta ng ating City Council, lalo na kay Councilor Maro Martinez na bagong dating. Councilor Maro, maraming salamat sa iyo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Congratulations, God bless sa ating lahat. Rin po na natapos yung ating drainage system at yung mga pathways po natin, no, concrete pavement. Sabi nga nila, galing tayo sa isang mainit na panahon ng El Nino. At pagkatapos ng El Nino, ang sumusunod daw dyan ay ang La Nina.
So ibig sabihin ng La Nina, excessive rainfall o napakaraming mabigat na pag-ulan. Kaya timing na namin tayong ganito na upgrading ng ating drainage system dito sa Barangay San Miguel. On the way po yan hanggang doon sa may Barangay Palatio din, no? At palabas sa Clarion Creek. So sana andito lang po ang inyong City Council, nakasuporta 100% behind po the leadership of Mayor Vico Soto, kay Congressman Roman Romulo para po tuloy-tuloy po natin mapaganda ang ating lungsod ng Pasig. At syempre dito sa Barangay San Miguel, sa inyong elementary school, pag meron din kaming maitutulong, huwag mo yung mag-atubiling lumapit sa aming tanggapan. Muli po, isang mapagpalang umaga at God bless po. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na babatiin lahat, hindi ko rin uulitin lahat na nasabi. Pero siguro dagdagan ko lang po, no, dahil nabanggit na rin po ni Mayor Vico. Yung totoo po yan, yung communications allowance sa more or less 140,000 na K-12 students ng lungsod ng Pasig. Kasi na-announce na po yan ni Mayor Vico, ni Vice Dodot sa ibang mga napuntahan namin. Pero napansin ko, pag pumapasok ko sa school, pag may nakasalubong na magulang, laging tinatanong pa rin po yun eh. May mga pinapaliwanag po para maklaro lang. At para mga teachers na dito na rin para maayos rin. Communications allowance po yun. Kasi may nagtatanong po na magulang sa pag pumapasok sa paaralan, Mayor Vice, ibig ba sabihin nun? Yan ba yung para sa uniform, notebook ng mga bata? Alam nating lahat, hindi po yun para sa notebook, para sa uniform, para sa PE uniform. Dahil ang city, magbibigay rin ng mga notebook, school supplies, bag, at magbibigay ng uniform, pati yung dun sa rubber shoes, yung pang-PE nila. So, ang sunod na tanong, pag sinabi kasi yun, tatanungin, Mayor, Vice, para sa ano yan? Para may pagkain yung bata. Again po, hindi rin po para sa pagkain yun. Dahil ongoing naman po talaga yung malusog na batang Pasigueño. Yun po yung monthly na food pack per student. Alam naman natin na totoo, daming estudyante, 140 students. 140,000 to 42,000 students. So hindi talaga kaya po yun na buwan-buwan. Pero ginagawa doon, quarterly ang pagbigay doon. In fact, siguro pwede niyong mabanggit, may hot meals pa na pinag-iisipan na. I think nabanggit sa akin ni Vice to kanina, may hot meals na, di ba? Na pinag-iisipan ng city. So again po, no, yung communications allowance, labas pa po yun sa uniform na pang-PE, sa uniform na pagpasok, at labas rin po yun doon sa feeding na binibigay sa bawat estudyante. Para maliwanag po, kasi nagwo-worry po yung ibang magulang, sayang naman nga yung uniforme, maganda yung dating binibigay. Sayang yung food pack, sayang. Pero lahat po yun, walang mawawala. In addition po, yung communications allowance na ibibigay. Siguro rin po, no, makuha ko na rin yung panahon na to, dahil nabanggit rin kanina na chairman ako ng basic education. Sabi ko na rin kay Principal Natividad dito. Una po, alam po natin yung sinabi ko ng graduation, yung binanggit ko na career progression, napirmahan na po yun. May bago tayong 5 items para sa ating teachers. Alam natin na may teacher 4 na, 5, 6, 7, at master teacher 5. Medyo may nagkulang lang na isa doon. Kaya kailangan pang isa batas. Pinapatanggal ko rin po yung natural vacancy. Para sa akin, pagkarapat dapat na ma-promote yung teacher, i-promote. Hindi dapat maghintay na may magretiro bago mag-promote. Kasi quality education po yung hinihingi natin eh. At siguro, huli ko rin babanggitin sa edukasyon para hindi rin po magkalituhan. Dahil bukas, Wednesday po, magkikita kami ni Sec Sunny tungkol dito. Meron po akong hinain na bago na hinihingi ko po sa lahat ng paaralan sa buong Pilipinas na itigil na muna yung regular na curriculum. Grade 1 to 12, dalawa lang ay tuturo muna for 8 to 12 weeks. Reading comprehension, grade level appropriate, at mathematics, grade level appropriate. Bago umpisahan po yun, magkakaroon ng assessment test. Para alam natin kung ano yung katayuan ng bata. Beginner reader ba siya? O reader na siya? Para mapagkumpul rin po natin sa isang klase, dalawang klase, yung pare-pareho na status. Pagkatapos ng 8 to 12 weeks,
magte-test tayo ulit para alam natin kung ano yung adjustment na kailangan gawin. Yung mga learners na pwede na back to regular programming, payagan na natin na makabalik. Yung hindi pa kaya, tuloy-tuloy. Pero, ang mahalaga dito, walang retention na mangyayari. Dahil hindi kasalanan ng bata kung ano yung level niya. Sa totoo, ang may kasalanan nun, yung education system natin. Ang gusto lang natin, mapahabol siya. So, walang mare-retain. Lahat po, magpro-proceed pa rin. Walang mare-retain dahil lamang dito sa reading comprehension or sa mathematics. At after sufficient preparation po, hindi mangyayari yan na makalawa, umpisa na. Kailangan ma-brief yung teacher, kailangan marinig rin yung mga guro kung ano yung kailangan nila na training para maayos nating ma-implement. Ang mahalaga, mabalik talaga at masigurado natin yung kalidad ng edukasyon. Again po, no, pag malunsad po yun, dapat magtanong tayo para malaman natin paano mai-implement yun ng maayos. Ang importante po, tulong-tulong tayo, ama tayo para masigurado po natin na yung kalidad ng edukasyon ay mapanatili natin o ma-improve natin. Pero again po, hindi ko nakababa, marami pa rin gusto sabihin, pero importante po, para maliwanag po sa lahat iba yung communications allowance, iba sa uniform, yung malusog na batang Pasigueño. Lahat po yun, tuloy-tuloy pa rin na programa. Kaya sa ating city, sa ating lokal na gobyerno, congratulations po sa lahat ng programa po ninyo. Umaga po sa inyo, no? Ito po ay ang inauguration ng drainage system natin. Na kung saan, syempre, first, hindi naman pwede na maggawa lang tayo ng maggawa ng drainage. Dapat may tamang plano, yung tamang flow ng tubig para hindi mag-stock up dito. So, yung mga moving forward na mga drainages po natin na ginagawa ay kagaya na nito. Meron ng kabuuan na plano pambuong lungsod na para hindi man sabay-sabay agad natin magawa. Pero may master plan tayo na tinatawag para yung flow ng tubig hindi na nag-stock up dito sa ating lungsod. Pero ayun, congratulations po sa ating lahat sa moving forward po natin para mas prepared tayo sa mga mas malalakas na ulan, pagbabago ng panahon. More power sa inyo. Sa vlog ng Pasig, iway kayong lahat. Kami natin, thank you sa magandang proyekto po ito at wala mga pathway natin at yung ating mga drainage system. Dahil alam po natin, siyempre, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Siyempre, being healthy po ang number one concern natin sa kanila. Siyempre, ang pagbaha, ang madulas sa kalsada, yung dumi, ay number one nating bawal yan sa Pasig. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you po.